Pag pinag-aralan at sinuri talaga ang preference ng Panginoong Hesus, gusto niya sa mga bagay-bagay, quiet, silent, private, simple. Ano ang naging mga departures ng historical Christianity mula sa talagang makikita natin sa Bible, sa Gospels, na preference ni Jesus for privacy? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating privacy according to Jesus. Ano ba talaga ang katuruan, example na ginawa ni Jesus na may kinalaman sa observance of privacy? Jesus teaches that prayer should be in private. Matthew 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, sabi ni Jesus, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Hindi na kailangan pang pabalik-baligtarin ito at magpasirko-serko tayo at magpagulong-gulong para maintindihan na ang turo ni Jesus, prayer is better off done in private. It is better done in private. Mas mabuting tahimik kasi walang nakakapanggulo sa'yo, nakaka-focus ka, wala kang performance, hindi mo kailangang mag-please ng ibang tao, it's just between you and God. So, turo yan ni Jesus. What about His practice? Jesus prayed in private. May konting-konting incidents na nag-pray siya in public kasi kailangan dahil nandun na yung incident, nandun na yung pangyayari. Pero tuwing nakakapili siya, ang pinipili niyang ay manalangin mag-isa. Matthew 14:13, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Gustong-gusto na nga ni Jesus na manalangin mag-isa, mag-isip mag-isa, mapag-isa, but the people wouldn't let him. Sinusundan-sundan pa siya and they were intruding into his privacy, invading his privacy. Matthew 14:23, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. So, ang mga tao pinalis niya, matapos niyang tapusing paglingkuran sila, at mag-isa siyang naiwan. Umakyat pa sa bundok, mas lumayo-layo pa, upang manalangin. At inabot na siya doon ng gabi. Jesus teaches that solving interpersonal conflict should be private as possible. Matthew 18:15-17, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Merong mahalagang maunawa dito sa teaching na ito ni Jesus. Ang setting, church. Pag daw na-offend ka o may kasalanan sa iyo ang isang kapatid, kausapin mo siya sarilinan, kayo lang 2. Hindi mo siya pag-uusapan kasama ang ibang tao. Hindi mo ikakalat sa iba ang nangyayari. Ang pupuntahan mo mismo, yung sa tingin mo ay nakakagawa sa iyo ng mali. Kayo lang 2, mapag-isa kayo. Pagka daw naayos na yun, edi ayos na, sarado na, tapos na, ilibing na ang kwento. Pero pag hindi pa rin daw siya nakinig sa iyo, magdala ka pa ng isang taong saksi, tutulong sa iyo. At kung ayaw pa rin makinig sa inyong 2, 3 na kayo. At kung ayaw, sabihin daw sa church. Anong pinagkaiba ng church na tinutukoy dito ni Jesus sa church ngayon? Ang mga churches noon ay home churches, house churches. Ang miyembro ng church are miyembro ng the same household. Maaring ito ay nuclear family, tatay, nanay, magkakapatid, o extended family, merong tiya, may tiyo, may lolo, may lola, may pinsan, pwedeng ganon.
Isang compound, halimbawa kayo na magkakasama sa hanap buhay, sa trabaho, kung ano man ang trade nyo, kung carpenter kayo, kung kayo ay farmer, kung kayo ay gumagawa ng fabric, isang compound kayo yung church. Anong pinagkaiba nun sa ngayon? Kasi sabi, pag hindi nakinig sa'yo, magsama ka ng isa o dalawa. Kasi kung ano man yung iskandalo na yon, kung ano man ang problema na yon, kung ano man yung ginagawang kasalanan sa'yo, hindi yung lalabas ng pamilya kasi ang isasama mong saksi, ang isasama mong kakausap sa kanya ay member din of the same household. At syempre, pag member of the same household, kahit pa mayroong mga hidwaan ko minsan, pag-iingatan nyo pa rin ang puri, ang dangal ng isa't isa, hindi nyo pa rin yan ilalabas ng bahay at dadalhin sa barangay ang chismis. So, yun yung premise, yun yung context na ito. At sabi, pag hindi pa rin nakinig sa 2 o 3, sabihin sa buong church. Ano yung church? Baka 10 tao, 20 tao at most, ang konti-konti nyo kasi nga house church. So, hindi kakalat at sasambulat sa buong bayan yung kasalanan o yung pagkukulang o yung issue. Kasi kayo pa rin yun, meron pa rin kayong malasakit sa isa't isa at hindi nyo pa rin ipapahiya needlessly sa labas ng bahay, sa labas ng tahanan o compound, yung kung sino mang gumagawa ng kasalanan. Okay, fast forward to today. Ang churches, 50 ang tao, ang dami na nun. Hindi na sila member of the same household. Magkakaroon ba yun ng the same malasakit? Pag-iingatan di ba nilang hindi kumalat ang chismis tungkol sa isang may ginagawang kasalanan o pagkakamali? Pag nalaman na nila lahat yun, nalalaman na rin ng mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, na hindi original kamag-anak noong involved, di kakalat na ngayon, nakakasirang puri, nakakasira ng kapayapaan, katahimikan, it destroys the social fabric of the church. Kung 100 ang members ng church, 200, 300, at may uso pa mga mega churches na libo-libo. Tapos merong kasalanan, hindi nakinig sa isa, 2 o 3, ipupulpito mo, ilalagay mo sa entablado, tatawagin mo doon, may internet pa ngayon, may camera, napapanood pa ng live stream, buong daigdig na ngayon na nakaalam ng problema ng isang tao at ng another tao o 2 o 3, pero dahil sinunod nyo yung verses na yon na hindi naman naiintindihan yung context, ganun ba ang ma-achieve na ending? Wala nang privacy. So, wala nang privacy yung problema ng tao, wala nang privacy yung hidwaan nila, lalaki, magkakampi-kampihan ng marami, machichismis pa yung mga ibang involved. Kasi siyempre, hindi kahit naman member kayo of the same church, wala naman talaga noong deep love that a family member has for another family member. Dahil hindi mo naman kilala, ang dami-dami nyo, hindi ka na masyadong concerned. Pag-uusap-usapan nyo na ngayon, pag nagkakape kayo, kumakain, o nagte-text, o sa Facebook, iba na ang panahon. Yung privacy na gusto ni Jesus, dapat pa rin natin yung i-respect. Kasi yung pa rin ang diwa ni Jesus. At yung church noon, konti lang, family, hindi mega, hindi iba-ibang pamilya at iba-ibang lahit, iba-ibang linguistic groups ang nandun, na wala na silang ganong close affinity para pag malasakitan yung mga involved sa problem at sila ay huwag ibilad sa kahihiyan. Importanteng isipin natin yon. Huwag kang sunod ng sunod sa verse, hindi mo naman naiintindihan yung verse. Dapat makukuha natin yung context ng historicity of the event. So as we have said, the church then was a family or a small circle of people close to and interdependent with one another. Ngayon, ano mangyayari? Pagka hindi siya nakinig sa inyo, ituring nyo siyang outsider. Ibig sabihin kasi, kung pare-pareho kayong carpenters, yun ang industry nyo, furniture, pag meron ka itunuring na outsider, hindi siya kasama sa production, wala siyang sweldo, wala siyang kita. Pag farmer kayo, hindi siya kasama sa farming. Pag may trade kayo, hindi siya kasama. Ma-oobliga siyang mag-behave kung ayaw man niyang kusang mag-behave kasi mawala siya ng hanap buhay. At baka ipatanggal niyo pa siya at palayasin doon sa inyong bahay at compound, mawalan pa siya ng tirahan, lalo siyang ma-obligang sumunod. Pero ngayon, sa context ng church ngayon, ipupulpito mo, ipapahiya mo, ibibisto mo sa lahat ang kasalanan ni ganot na ganon. Ituturing nyo pa siyang outsider, papatanggalin nyo pa sa church nyo. Di lalo siya natuwa. Kasi nakalaya siya sa inyong judgment, nakalaya sa inyong mapanuri na paningin at sa inyong pagmamatsyag at pagmamasid. It will not achieve the same effect that it had in the times of Jesus. Pag
Tiniwalag mo ngayon isang tao, di atin lang siya sa ibang church, tuwan-tuwa pa yung iba natanggapin siya, lalo siya ay musician, o singer, o giver, o mayaman, o tinanggal mo pa, nawala yung purpose, hindi ma-achieve yung purpose. At saka, hindi naman family member mo, ituring mo mga outsider, hindi mo rin naman napalaya sa iyong bahay, hindi mo natanggalan ng trabaho, so nawala yung effect na effective lang sa house church. So pag-isip-isipan natin, bago tayo nag-a-apply ng mga verses na in the end nagiging cruel tayo, nasisira yung privacy ng tao, nabibisto ang kanyang mga private lives na hindi naman kailangan ibuyang-yang sa lahat ng taong hindi involved. Pagka hindi sila involved in the commitment of whatever crime people consider to be criminal, edi dapat yun lang involved ang makasali sa usapan kasi stakeholders sila. Little knowledge of Scripture, little knowledge of its historical and cultural background can lead to very erroneous interpretations and even cruel applications. Si Jesus, mahalaga sa kanya ang privacy, mahalaga sa kanya yung dangal, puri, katahimikan at kapayapaan ng individuals. Jesus teaches that those receiving miracles should keep quiet about it. Mark 1:43-44. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpakita ka at magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." So, sabi ni Jesus, huwag mong ipamalita na pinagaling kita. Ano naman ang ginagawa ngayon ng maraming tao? Public testimony na pinagaling siya, itong ginawa ng Diyos sa kanya. Yung ba ang turo ni Jesus o hindi? Bakit kailangan noon na magpakita sa priest para magkaroon ng testimony pinagaling? Kasi yung priest ang nagde-declare pag ang isang tao unclean. Therefore, naku-quarantine siya, hindi siya nakakapagtrabaho, hindi siya nakakahalubilo sa lipunan, sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sa kailangang i-declare uli ng priest na clean na siya para makabalik siya sa lipunan. That is what the testimony is for. Pero sa buhay natin ngayon, applicable ba itong sinasabi ni Jesus? Manahimik ka dyan. Ayoko na mga tao naniniwala sa akin because of the miracles, because of these big stories. Gusto ko magkaroon sila ng personal na pagkakaunawa sa aking katotohanan, sa aking pag-ibig, at buong katahimikan nila itong ma-absorb at maintindihan, hindi sa pamamagitan ng mga ingay at napakalalaking mga event. Mark 1:34, "And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was." Again, katahimikan na naman ang gusto ni Jesus. Tapos, uso ang overly noisy testimonies. Hopefully, such modern practices are not just for marketing devices or are not just marketing devices. Na hindi lang yun para maipromote ang isang church, na mag-member kayo dito, gagaling kayo, o maipromote ang isang tao na siya healer, sumunod tayo sa kanya, ang ating dinadalangin. Meron talagang napaka-sincere, nakagustuhan lang na purihin ng Diyos. Pero kahit pa nga, yun ba ang style na gusto ni Jesus? Pag-isip-isip tayo. Dapat lagi nating suriin yung gospel Christianity, biblical Jesusness, kesa sa mga practices ng church over the past 2,000 years. Dapat laging suriin, maka-Jesus ba yan? Jesusness ba ang bunga niyan at style niyan sa mga pinagagagawa natin? There are many other examples of preference for privacy, tulad sa Matthew 6:17-18. Sabi ni Jesus, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makaalam nito, siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Pati yung pagfa-fast, dapat very private, very quiet, hindi kita ng iba na nagfa-fast ka. Kumusta naman ang practices ng marami sa fasting ngayon? Ganun pa rin ba? Tahimik, quiet, hindi ipinapahalata? O masyadong publicized and announced? John 7:10, however, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret. Hindi ipinapaliwanag, pero laging ipinapakita
na mas gusto ni Jesus tahimik. Quiet coming and going. Quiet participation. Quiet healing. Quiet faith. Quiet prayer. And yet, sinusunod ba yan ng mga taong tinatawag ang mga sarili nilang Christians? Matthew 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Si Jesus, kahit marami pang mga taong nangangailangan ng ministration, pagalingin, i-counsel, ipanalangin, pakainin, pinaiwan muna ni Jesus sa mga yon, sa kanyang mga disciples, kasi pagod na yung mga disciples. Gutom na, puyat na. Ganyan ba tayo ngayon sa ating mga workers? O mabait lang ang church sa guest, tapos halos slave driver sa workers. Yung pagka-guest ka sa church ay may mga palibre-libre pang kape, may mga pa-welcome pa, pa-nicey. Tapos pag naging worker ka na, sobrang-sobra ka ng tinitipid, sobrang-sobra ka ng binapagod, very, very much underpaid and overworked. Si Jesus, mabait sa kanyang mga workers. To the point na niyaya niya at matahimik na umalis, pumunta sa isang tahimik na lugar, magpahinga, kahit pa nga merong pressing need from the many people who needed their ministrations. Si Jesus, mabait doon sa pinaglilingkurang publiko, pero mabait din siya sa kanyang mga kamanggagawa, sa kanyang mga workers. Gaano natin masasabi sa church workers ang ganyang katotohanan? Mabait ba ang church sa church workers? O mabait lang sa bisita para ma-attract, mag-join? At pag naging member na siya, lagot na siya dahil trap na siya, nando na siya. Ganun ba? Nawa, katulad tayo ni Jesus lagi. Kasi sinasabi natin, tayo ay Christian. Pag Christian ka, dapat punong-puno ka ng Jesusness. Hindi Mosesness, hindi lang Paulness or Peterness o kung anumang ness yan. Kasi mga tao lang sila at maaaring merong mga sistema na hindi sang-ayon sa pamamaraan ni Jesus. Kaya laging suriin ang pamamaraan ng lahat ng religious teachers, religious groups, and churches, salain kay Jesus. After all, Jesus is the measure of all things, and in Him all things hold together and should hold together. Mark 8:29-30. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi niyo kung sino ako? Tanong ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. So ang style ni Jesus hindi maingay, hindi loud, tahimik. Dahil merong himala na nangyayari sa tahimik na approach, sa tahimik na pamamaraan, tahimik na pag-iisip, tahimik na pananalangin. Mark 9:28, after Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? So, na-absorb na rin ng mga disciples yung style ni Jesus to the point na meron silang tanong, hinintay nilang mapag-isa sila, sinundan nila si Jesus, at nung nag-iisa na sila, doon nila tinanong, sarilinan. Hindi lahat ng bagay dapat maingay. Mark 9:9, as they were going down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. So pati ang pagkukwento tungkol sa mga kababalaghan, mga himala, at kung ano-ano pang magagandang bagay, may tamang time. Hindi lahat ng time is a good time to tell spiritual things and truths to many people. So from the gentle, quiet, simple work of Jesus that focused on personal, inner self-growth, some Christianities had evolved to be very public, loud, aggressive, outward, performance-crazed, frenetic. Ang pinagmulan ng pananampalataya si Jesus, ang paniwalang kanyang ginawa, punong-puno ng katahimikan, punong-puno ng privacy, punong-puno ng inner work of the Spirit. Pero over time, ang mga kalipunan na tumatawag sa kanilang mga sarili na Christians ay naging masyadong mahilig sa publicity, maingay, masyadong mga aggressive,
at masyadong punong-puno ng performance at nakakapagod ang maraming ginagawa. Review the privacy quotient of your spirituality. Si Jesus ayaw niya nung talagang ginagawa for public consumption. Matthew 23:5, sabi niya about the Pharisees and the teachers of the law, everything they do is done for people to see. Puro pang para makita, para magpakita, para maka-impress, para magpa-impress. 1 Peter 3:4, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ano ang mahalaga? Kalooban. Katahimikan ng loob at yung tining ng loob na pinahahalagahan ng Diyos. Sa ating pagbubulay-bulay, sa ating panalangin, sa ating religious life, develop, return to personal prayer. Maganda din yung public prayer, yung mga members kayo ng isang grupo, sasama-sama kayo, nananalangin, napakarami ring blessing na pwedeng maganap sa ganon. Pero yung sobrang laki na prayer group, prayer event, na para ng performance, para ng showbiz, napakahirap na mag-concentrate sa udyok ng Holy Spirit kasi pag malaking event, scripted lahat, pati dasal. Scripted lahat ang sequence ng ipagdarasal. At usually, kung sino-sino ang mangungunang magdasal, yung mga sikat, yung mga kilala, nawawala, madalas, hindi lagi, pero madalas, nawawala na yung pagiging taos-puso. Nawawala na yung talagang napaka-spiritual na gawain. Kasi ang objective ng lahat, magawa ang lahat according to clockwork precision, according to script, according to time, tapos production. Nasaan yung hinahanap ni Jesus at itinuturo ni Jesus na katahimikan? Magbulay-bulay tayo sa mga ginagawa natin. Hindi nawawala yung blessing when you pray with other people. But there's a very thin line between a group prayer and a production event. Dapat nating makilala yon. Develop. Return to personal worship. Hindi kailangan lahat ng worship ay group worship. Hindi kailangan laging maraming tao. Hindi kailangan laging production. Although, you can do a maraming tao event, yung maganda, well done, may mga ilaw, may mga tugtog, may mga sayaw, na hindi production, hindi performance, kundi taos-puso. Pwedeng gawin yun. Ang sinasabi lang natin, bantayan ang sarili. Kasi baka show na yan. Baka isa ng palabas. Pero hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng malaki ay palabas. Pero napakapayat ng pagkakaiba. Napakapayat nung bakod na naghihiwalay, napakanipis between a big public event and a production number. Malaki ang temptation, pagka malaki ang production, na i-control ang lahat. Therefore, scripted. And how can the Holy Spirit work kung scripted ang lahat? Develop, return to personal study. Hindi lahat ng pag-aaral dapat laging maraming tao, laging may expert, laging merong nagko-control ng pag-aaral na siya yung marunong, siya lang ang pinakamarunong sa lahat. No, the Spirit can reveal God's truth to everybody and anybody. Of course, it helps kung meron kang training, kung meron kang pag-aaral, pero mas madalas, yan ang nagiging sagabal. Kasi ang tanong sa nag-aaral, anong pinag-aralan mo? Ano ang itinuro sa'yo ng nag-train sa'yo at nag-aral sa'yo? Kasi maraming religious schools, ang itinuturo lang naman talaga yung kanilang paniniwala at unfair na sila, unkind and even hostile sa paniniwala ng iba about the same God and about the same verses in the Bible. So hindi ko man nag-aral, tama na ang napag-aralan. Kasi madalas, pagka religious school ang pinasukan, meron agad statement of faith yan. Yayakapin mo agad ang paniniwala nila. Anong pag-aaral ang mangyayari sa school na yon na nakakahuna agad, nakapader ang isip mo, hindi ka lalabas doon sa statement of faith ng school na yon. Samantalang other schools, studying the same Bible, iba na naman yung statement of faith nila. So naging ganyan lang yung shape ng utak mo, naging ganyan lang yung theology mo, dahil doon ka napadpad sa school na yon. Pero meron ba talagang laya ng isip na mag-aral? May laya ng discussion. O pagka hindi ka na sumunod sa special and particular doctrine ng school na yun, babagsak ka na, hindi ka napapasa. Therefore, mauobliga ka, true or not, honestly or not, sincerely or not,
na sumunod doon sa kanilang sinasabi nilang statement of faith. Manuri, ang nawala kasi ngayon sa maraming modern Christianities, yung personal prayer, yung personal worship, yung personal study, at personal ministry. Personal service according to your conscience, according to how God leads you. Lahat naging under the control of the organization of the institution. Lahat, ang prayer mo, ang pagpe-pray mo, ang menu ng iyong prayer, kailan yun, ang pag-worship mo, ang paraan nun, ang pag-aaral mo, ang pag-aaralan doon, ang ministry mo, controlled lahat ng organization. Pwedeng maging maganda yan kung yung organization ay punong-puno ng Jesusness. Paano? Kung puno ng Pharisee-ness yung organization, di no-control din ng Pharisees ang yung prayer, ang yung worship, ang yung study, ang yung ministry. Mag-isip-isip. Pinahalagahan ni Jesus yung individual, yung small group. Sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Pero maraming churches ngayon, pag sinabing, hindi namin kayo group, hindi kami ang nagpadala ng teacher sa inyo, hindi namin doctrine ang tinuturo sa inyo, therefore wrong kayo. Sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Whoever sent you, or even if nobody, no human being sent you, merong 2 or 3 gathered in the name of Jesus, praying, or worshiping, or studying, or serving, Jesus is there. That is the truth of the Jesus Church. What makes it a church is not its organizational setup, it's not the history or organizational history of of the church. What makes it a church is if there are 2 or 3 believers, Jesus is there. There is a church. Hindi mo kailangan kumuha ng authority kung kani-kaninong Pilato, kung kani-kaninong tao, kung kani-kaninong organization that claim na sila lang ang may authority. Walang ganon. When 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus is there. Huwag tayong magpakontrol ng sobra. Maganda rin yung may organization, yung may control. Kung ikabubuti, pero kung nakokontrol ka, pati ang iyong paniniwala, ang iyong paglapit sa Diyos, ang iyong panalangin, ang iyong mga aspirations, Jesus came to set free. We should know the difference between being in an organized activity and being in prison, a religious prison. I-develop natin ating church membership. Maganda yan. Marami tayong mapupulot dyan. Pero lagi tayong manuri kung tayo ay nagiging Pharisee church or Jesus church. And even if you're already in a very Jesus-centered church, huwag mo pa rin pababayaan ang personal and private prayer, worship, study, and ministry. Kasi doon ka lang magiging totoong-totoo, ikaw na ikaw, kaniig ang Diyos. Pag-isipan ito, i-develop. Hindi magagalit ang Diyos na meron kang ganyang personal spiritual activities. Gusto nga yan ni Jesus. God bless us all.